Pastol ko sa'yo'y Hello. 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 Mic check. Hello. 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 Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon at magsitayo po tayo. Sabi po sa Isaiah 12 verse 5, umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalitan ninyo ito sa buong daigdig. Ayan, amen. Kahanga-hanga nga naman ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Ayan. Hallelujah. Yes, Lord. Palimutan po muna natin ang ating mga problema at purihin natin ang ating Panginoon. Isarap talaga ang puri sa iyong Panginoon. Di na tayong pipiliin pa pag-iriwag na nagdaraba. Ikaw lang ang sandahilan, kaya ang puso ko'y pumusika. Sa iyo ako ay aawit ng papuri at samba. Araw-araw magpupuri
pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko, walang papatay sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Ikaw lang ang buhay ko, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa, ikaw lang ang buhay ko. Yes, Lord, maraming salamat po doon. Hallelujah. Yes, Lord, hindi kami mag-asawang Panginoon. Lumapit sa iyo, O God. Ako magsasawa, lumapit sa iyo. Araw-gabi ang buhay ko, ikaw ay isang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, nabasa ng buhay ko. Di ko kayang magbuhay kung wala ka sa piling ko. Minsan pa, di ako magsasawa. Yes, Lord. Magsasawa, lumapit sa iyo. Araw-gabi ang buhay ko, ikaw ang isang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, nabasa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya, kay saya-saya, ng puso ko ito. Tama-tama ang lakas, magalis sa'yo. Pag-ibig mo rin umahapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Yes, Lord, di ako magsasawa. Magsasawa, lumapit sa iyo. Araw-gabi ang buhay ko, ikaw ay isang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya, kay saya-saya, ng puso ko ito. Yes, Lord. Tama-tama ang lakas, nagaling sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Basta lahat, di ako magsasawa, Panginoon. Magsasawa, lumapit sa iyo. Araw-gabi ng buhay ko, ikaw ay isang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, nabasa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya, kay saya-saya, ng puso ko. Hallelujah! Yes, Lord! Tama ang lakas, nagaling sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Minsan pa, di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Hallelujah. Panginoon, purihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw lang ang Panginoon.
kabutihan mo. Ako'y naririto upang mabuhay sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulubuhan ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiruin. Magtatapat sa'yo, magaling ko ako. Halibuti mo, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiruin. Magtatapat sa'yo, magaling ko ako. Halibuti mo. Minsan pa, sabihin mo natin ito sa Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiruin. Magtatapat sa'yo, magaling ko ako. O Diyos, halibuti mo. Magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, magaling ko ako. O Diyos, halibuti mo. O Diyos, halibuti mo. O Diyos, halibuti mo. Minsan pa, napakabuti ng Panginoon. Halibuti mo. Ikaw ang mabuti, ikaw ang dakila, at ikaw ang ating Diyos. May puso ka, pagkat ika'y nag-iisa. Ikaw ang mabuti, ikaw ang dakila, ikaw ang aming Diyos. Walang maihahalin sa'yo, sa kalawang ng sampo. Ikaw ang pag-ibig, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang pinaka, pinaka, pinaka. Pagkat wala nang hihigit sa'yo, O Diyos. Ikaw ang pinaka, pinaka, pinaka.
pagsamba. Dapat-dapat ka. Dapat-dapat ka sa pagsamba. Dapat-dapat ka sa pagsamba. At sasabahin, Panginoon, purihin po natin ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Tayo'y manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Sa iyo lang po papuri at pagsamba, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Nakarating kami, Panginoon, ng ligtas, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabay mo, Panginoon. Nakapunta kami dito, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa isip, sa gawa at salita, Panginoon. Lord, alam mo po ang aming mga puso, Panginoon. Hipuin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, nakakasala kami, Panginoon, na hindi po namin sinunod, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo po kami pinapatawad, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, sa magsasalita ngayon sa araw nito, Panginoon, sa Pastor Ed, Panginoon. Kabayin po siya, Panginoon, ng Holy Spirit, Panginoon. Sa inyo lang po ang sasalita, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Ito lang po ang papuri at pagsamba, Panginoon, sa pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Amen. 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 Ayan, maraming salamat po. At manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa. Ayan, i-welcome po natin ulit ang aming kapatid na si Sister Jam. Ayan, welcome po sa ating church. Ayan. Sige, kabayan po natin ang ating mga kapatid. Sa iyong pagpapili, kaming natutuwa, ikaw ay pumalong iyon. Aming panalangin, nagawa sa araw na ito, ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Jesus at siya, tanggapin mo na sa iyong puso. Sa iyong kapatid, kami natutuwa na ikaw ay bumalong iyon. Aming panalangin, nagawa sa araw na ito, ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Jesus at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Wow! And praise God po. Pwede na po tayong maupo. Ayun po, dumako na po tayo sa ating tithes and offering na pangunahan po ni Teacher Edith. Ayan. Sa patuloy natin pagsamba, tayo magbabasa ng kanyang makapangyarihang salita dito sa ating babasahin. Kawikaan. Sa Malakay. Ay, Kawikaan. Kawikaan, okay. Kawikaan 3, verse 9 and 10. Parangalan mo si Yahweh yan, sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Napakaganda po, ano? Magandang salita niya sa kawikaan nating binasa. Tayo'y manalangin. Sige po. Ama naming Diyos,
na makapangyarihan sa lahat. Tunay po, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan na nagbibigay po ng maraming salamat po sa lahat ng biyayang pagpapala na ibinigay niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Kaligtasan ay tunay po sa iyo lamang matatagpuan. Kaya po, kami po ay gusto po namin talagang manatili sa iyo at pagsunod na tugon sa iyong salita, Panginoon o God. Sa tulong ng banal na Espiritu na namamahay sa atin, tayo ay kailangan sundin natin siya. Tayo magbibigay ng bahagi, kung ano man, maliit man o malaki, ito'y nakakatulong sa atin, sa ating iglesia at sa kanyang gawain na ibinigay po sa atin. Kaya yun po ay tulong na rin po, Panginoon, ng kanyang salita na talagang kung tayo magbibigay ng bahaging ito, aapaw pa rin at marami tayong mga blessing pang darating, Panginoon. Yun po ay tunay na tayo'y pinagpala kung tayo magbibigay, Panginoon. Pagmamahal pa rin sa iyo, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal din sa ating sarili. Yun po ang aming dalangin, Panginoon, sa bawat isa pa sa amin. Sapagkat kayo po'y tunay na dakila, nagmamahal sa amin, Panginoon, O God. Kaya yun po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen po. Salamat. Ayan po, habang nagta-tithes and offering po muna tayo. Pasensya na po, hindi po namin nakuha yung sobre. Pwede nyo naman po ihulog dito ng diretsyo. Yun po ang ating mga offering. Ayan po, may maghahandog po ng isang magandang awitin para sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Sister Crisol. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, good afternoon po sa ating lahat. Kumusta na po kayong lahat? Okay. Ayan, may share lang po ako ng Bible verse. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Him who strengthens me. So piliin natin magpuri kay Lord day and night. Magpupuri tayo kay Lord. Amen po ba? Amen, hallelujah. This song, nakakantahin ko ay ino-offer ko, walang iba kundi ang tunay na pinupuri natin si Jesus, si Jesus Christ lang. Hallelujah. Yes, Lord, we will worship you forever. Ang akala ko, ang buhay ko ay di na mabago. Ano pang gawin
Ayan, maraming salamat po sa napakagandang awitin para sa ating Panginoon na kapag po si Lord talaga ang kumilos sa ating buhay ay tsak po talaga na mababago po ang lahat ng ating mga ginagawa. Yung mga dati nating ginagawa ay unti-unti po ito mababago. Basta nasa atin po palagi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan, praise God. Dumako na po tayo sa ating announcement. JTC Sunday service. Nag-start po tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. And prayer meeting po every Wednesday. Nag-start po kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Ayan po, yun po may mga prayer requests. Huwag po kayo mahiyang magsabi sa amin para po maipag namin kayo kung may mga karamdaman man po kayo o kaya mga problema, ayun po, pwede po natin na ipag-pray sa ating Panginoon. And Holy Friday service sa ano na po ito, sa Friday. Mag-i-start po tayo ng 10 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock ng hapon. Ayun po, after po ng service, meron na po tayong lunch dyan at pwede po tayong mag-invite ng ating pong mga kaibigan or ating mga kapitbahay. Ayun po. Maganda po yung topic na yan. Ayun po ang topic. Ang mga huling sandali ni Jesus sa krus. Ayun po. Nabanggit ko na po with free lunch po. And Resurrection Sunday sa April 5 po ito. Sana po ay sama-sama pa rin po tayo dito na i-celebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ayan po, amen po. Dumako na po tayo sa ating scripture reading. Tinatawagan ko po si Sister Marabel. Roma 1 verse 16-17, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. 17, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Glory to God. Ayun po, dumako na po tayo sa ating salita ng Panginoon. Pangunahan po ng ating puting pastor na si Pastor Eve po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hello? Wala ito. Praise the Lord. Sige po, manalangin po muna tayo. Praise God. Manalangin po tayo. Aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw po ang aming Diyos, na aming tagapagligtas, na siya pong nagsakripisyo ng iyong bugtong na anak para po sa aming kaligtasan. At sa oras na ito, iniling namin ng Holy Spirit na mas lalo pa naming maunawaan ang biyaya na ito na pinagkaloob mo sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ayan. Sabi sa akin ni Brother Lake, no, ay mas gusto niya yung connection sa Holy Week. Ayan. Ito naman pag-aaralan natin, kahit di Holy Week, may connection pa rin sa Holy Week dahil ito po yung dalawang uri ng pananampalataya na kailangan po nating maunawaan para hindi po tayo ma-confuse doon po sa
kaligtasan tinanggap po natin. Kanina po, ang papunta ako rito, nag-commute po ako, sakay ako ng jeep, balik-balik. Kasi doon po ako sa may Lacson nakatira, yung boarding house na tinitiran po namin. Pagsakay ko po ng jeep, napansin ko po yung, napansin ko po yung mga nakasakay sa jeep. Meron pong 3 pasahero na may dala-dalang palaspas. Palaspas po pala ngayon. Tama po ba no, sa mga Katoliko? Pinigilan ko po yung sarili ko na magsalita sa jeep kasi baka ma-open po sila. Sasabihin ko sana, alam niyo yung palaspas, may istorya yan eh. Yung linggo, yung mga tao, nung pumasok si Kristo sa Jerusalem, pinupuri nila, ito ang Messiah, Hosanna in the highest. Ibig sabihin, ito yung hari na ipinangako na anak ni David. Katuparan ng Messiah, ng kaligtasan. Sila po yung nagpapalaspas yun. Tapos pagdaan po ng Panginoon, nilagay po nila yung palaspas, dinaanan po ng Panginoon. Ayan, palakpakan po yung mga tao. Pagkalipas po ng ilang araw, nung hatulan na po ng ang Panginoon, yung mga nagdala ng palaspas, sila rin po yung sumisigaw na ipako sa krus, ipako sa krus. Hindi ko na po sinabi sa kanila yon kasi baka ma-open. Pero palagay ko, hindi nila alam yun eh. Kasi kung alam na nila, hindi na sila sasali doon. Kasi yun din yung humatol kay Kristo, yung may dalang palaspas. Bumaliktad, sila rin po yung humatol kay Kristo na ipako sa krus nung pinapili po sila ni Poncio Pilato. Alam niyo na po yung istorya. Amen po, ano? Yun po yung naalala ko kanina. Ayan, Brad, na-share ko na yung tungkol sa palaspas, mahal na araw, ngayong araw na to. Ay, balikan po natin yung 2 uri ng pananampalataya. Romans 1:16-17. Babasahin ko po sa wikang Ingles. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Ayan. Verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. At it is written, the just shall live by faith. So makikita po natin, sa talata po natin ito, ay makikita po natin yung 2 uri ng pananampalataya na kailangan po natin maunawaan. So yung layunin po natin ay, ayan, baba mo pa, kapatid, ayan. Yun, ay upang maunawaan natin at ipamuhay ang tamang pananampalataya sa Diyos at kay Kristo Jesus ayon sa mga uri o klase nito. Amen. No? Okay, tanong po muna natin, paano natatanggap ang biyaya at kaloob ng Diyos na walang bayad, na buhay na walang hanggan? Napakaganda po nung piniling awit ni Sister Crisel, ano? Kasi meron tayong kapatid na Cristel, baka mabaliktad ko. Ni Sister Crisel, ano? Yung biyaya ng kaligtasan, ano po yun? Kung napakinggan nyo po, di ba? Pinatawad po yung kasalanan niya. Ano ba? Ginawang anak ng Diyos. Binigyan ng buhay na walang hanggan. At hindi na sa impyerno pupunta, kundi sa langit. Napakaganda po nung biyaya na ito. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, tignan nyo po, no? Mantakin nyo po, no? Yung ating kasalanan, ang kabayaran isa lang. Diba? Kamatayan. Yung mga tao, binabayaran nila yung kasalanan nila sa magitan ng suhol. Ano yung suhol? No? Offering. Alam niyo, maganda yung mag-offering. Pero kung yung offering mo, babayaran mo yung intention mo, bayaran mo yung kasalanan mo, suhol po yun. Sapagkat hindi po mababayaran ng
pera yung kasalanan. Kung hindi, kamatayan po yung parusa. Ang kabayaran, kamatayan. Ano po yung ibig sabihin ng kamatayan? Marami isipin yung physical death. Si Adan, nung nagkasala, sabi ng Diyos, sa araw na kainin mo yan, yung bunga ng punong kain ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa araw na yon, ikaw ay baka mamatay. Hindi po. Mamamatay ka, sigurado. Namatay po ba si Adan? Hindi siya namatay physically. Namatay po siya sa kanyang espiritu. Naging buhay na patay. O naging patay na buhay. O buhay na patay si, ano yan? Hello? Hello? Okay ba? Hello? Hello? Yun. Maganda to. Ayun, bago. Ayan. Sure. Okay. Purihin ng Panginoon. Ayan. Yun. Thank you. Praise God. Ayan. So, yung kamatayan ni Adan, yun yung kamatayan ng kanyang espiritu. So, sa oras na yun, namatay si Adan sa kanyang espiritu, ibig sabihin, yung espiritu niya umiwalay sa Diyos. So, pag ang espiritu ng tao umiwalay sa Diyos, patay ka na. Bakit? Kasi yung source of life mo, yung buhay mo, galing sa Diyos. Kaya pag umiwalay ang espiritu mo sa Diyos, ibig sabihin nun, iniwalay ng kasalanan, ibig sabihin nun, namatay ka na. Kasi walang buhay pagka umiwalay ka sa Diyos. Kasi ang Diyos ang buhay. Ang buhay nanggagaling sa Diyos. He is the source of life. Kaya, nung nagkasala, itong kasalanan, ito yung nag-iwalay sa atin sa Diyos. Kaya ang tao, si Adan, namatay sa kanyang espiritu. Nawalan siya ng buhay. Nagkaroon siya ng kamatayan. At yung espiritu niya, nung namatay yung kanyang Diyos, naputol yung kanyang source of life, nagkaroon na siya ng kamatayan. At yung kamatayan na yon ay may parusang walang hanggan. Saan mo gugugulin yung kamatayan na yon? Yung kamatayan na yon ay gugugulin ni Adan sa walang hanggang parusa sa impyerno o dagat-dagatang apoy, which was originally prepared for the devil and his and his angel. May istorya po yan eh. Kwento ko lang saglit, no? Paano yung impyerno ginawa ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Pero bakit napunta sa atin yung parusa? Na-transfer. Diba? So, ganda po istorya niyan. Si Satanas, nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa, wala pa po yan. Yung mga anghel, kompleto pa po yan. At si Satanas, hindi pa siya Satanas, siya si Lucifer. Lucifer po, pangalan ng anghel ng Diyos, hindi po masama yung pangalang Lucifer. Bright morning star po yan. Siya po isa sa pinakamataas na anghel sa langit. Naglilingkod sa Diyos. Yan po ang dahilan ba't nilikha ang mga anghel. To be servant of God. Kaya po malalakas ang mga anghel kasi naglilingkod sila sa Diyos. Binigyan po sila ng kapangyarihan ng Diyos. Spirit being po yan. At isa sa pinakamataas at pinakamagandang anghel ay si Lucifer. At nasaksihan ni Lucifer yung paglikha sa mundo. At habang nililikha ng Diyos ang mundo, pumapalakpak po at nagpupuri ang mga anghel. Napakagaling ng Diyos natin. Habang nililikha po ng Diyos ang mundo. Sa loob po ng 6 na araw. 6 days po yan. Huwag po kayong maniwala ang creation ay pasok po. Hindi po. Huwag po kayong maniwala na ang creation po, ayan, ayan na lang. Pakitabi mo na lang yung bag ko, sister. Ayan, kompleto yung laman yan, sister, ha? Checking ko mamaya yan pagka, kung may kulang, may bawas. Ayan, buti na yung naniniguro. Ayan, balik tayo. So, nasaksiyan po
Pero bilang anghel ng Diyos, kasama siya sa nagpupuri sa Diyos. Ngayon, yung huling nilikha ng Diyos ay ika-6 na araw. Kaya wag po tayong maniwala na na ang mundo nilikha ng Diyos billions of years. Hindi po. 6 days lang po. Parang lumala-alalo ata. Hello. Ayan. Nangungungo eh. Hello. Ayan. Maganda lang sa labas eh. Pangit yung boses. Hello. Ayan. Praise God. Ayan. Ayan. So, 6 na araw po nilikha ng Diyos. Sabi po ng Biblia, lumipas, nagkaroon ng gabi at araw. Nagkaroon ng gabi at araw. 6 days po yan. Creation. Kaya nga, kaya nga yung Sabat, binigay ng Diyos yan sa Israel para alalahanin yung kanyang creation. Bakit po may 6 na araw tayo magtatrabaho, sa 7 araw nagpapahinga tayo? Kasi ang Diyos, ginawa niya ang mundo sa loob po ng 6 na araw. Sa 7 araw, nagpahinga po ang Diyos. Ibig sabihin, nag-relax po ang Diyos, tumigil sa paglikha. Hindi naman po napagod. Hindi naman po tayo napagod pag 6 na araw. Gusto pa nga natin mag-overtime ng linggo eh. Pero sabi ng Diyos, yung 7, relaxation yan. Galang yan. Dahil yan ang aking paglikha. Huminto ako sa 4 araw. Kung ako nga Diyos, huminto sa paglikha. 7 araw, nagpahinga. Kayo pa kayang tao. So, yun po yun, 6 days. Hindi po billions of years. Yung mga lumikha po ng mga scientists, gawa-gawa lang po nila yon kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. At si Adan ay 6,000 years lang po yan. Kaya ang mundo po natin, 6,000 years lang po mula nung creation. Ngayon, si Lucifer, nasaksihan niya yung paglikha sa tao. Kaya lang, nung nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, sabi ng Diyos, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Medyo nagulat si Lucifer. Kasi si Lucifer, hindi naman nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos eh. Nilikha lang siya as a created angelic being to serve God. Although may power, tsaka maganda yung mga anghel. Pero yung tao kakaiba, in the image of God. Anong ibig sabihin nun? In the image of God. Nilikha niya ang tao, lalaki at babae. Yung palang image na yon ay, yung image na yon ng Diyos, yun ang larawan ng Diyos, nakikita sa tao. At ang tao, pag tinignan mo, kalarawan niya ang Diyos. Nagre-reflect sa kanya ang Diyos. Anong reflection? Ang Diyos ay ruler. Ang Diyos ay merong kaharian. Amen po ba? Yung palang mundo, nilikha ng Diyos para sa tao, para pamunuan ng tao. Binigyan niya pala ang tao ng kaharian. At ang tao, dahil kawangis ng Diyos, si Adan, si Eva, ay ginawa ng Diyos na mamuno kasama ng Diyos. Antakin niyo po hindi anghel ang pinili ng Diyos para mamuno kasama niya. Kundi gumawa siya ng tao ayon sa kanyang wangis para mamuno kasama niya sa tabi ng Diyos. So ang Diyos, sumusunod na ang tao. Binigyan ng kaharian, binigyan ng pamamahala. Kaya itong mundo, itong universe, itong earth, pati ang langit, na physical na langit, hindi naman pwede bigay ng Diyos yung kaharian niya dun sa ikatlong langit. Sa Diyos yun eh. So binigyan niya ng sariling mundo, physical world. Ang ganda, di ba? Kaya si Adan, si Eva, wala silang kamatayan, wala silang paghihirap. Ang gagawin lang nila, pamumunuan lang nila yung creation, pati mga hayop, mga ibon. Kung may dinosaur na noon, kasama yon. Pamumunuan ni Adan at ni Eva. Ang gagawin lang nila, pagkatapos noon, punuin din nila yung mundo. So ang intention po ng Diyos, original creation po ito Si Adan, si Eva, sabi ng Biblia, sila yung magulang. Origin of life. Si Eva, dapat siya lang po yung nanay. Mother of all living being. Kaya anong gagawin nun? Nagpaparami, mamumuno, pupunuin nila, anak lang po sila ng anak. At yung mga anak nila, hindi naman po tatanda, may siling lang.
Ang itsura po siguro hanggang 18, 21 years old na mapapako na po ron. Hindi na po tatanda yon. Paglaki po, ganun po. At lahat po ng mga anak niya, hindi naman po mamamatay. Magkakapatid po yan. Hindi po yan dapat nag-aasawa. Magkakapatid eh. Ang magulang si Adan at si Eva. Yun po yung original na creation. At mag-e-enjoy lang po yung mga anak, magiging prinsipe at prinsesa. Ang hari at reyna ng mundong ito, binigay kay Adan at kay Eva. Siguro, pag naka-1 milyong anak na, okay na ba yun sa inyo? Ba, okay si Adan, si Eva. Naka-1 milyon na kayong anak, okay na, no? Titigil na. Wala kayong apo. Kasi hindi nyo kailangan magka-apo. Kasi forever living. Naintindihan niyo po? Hindi mamamatay yung mga anak eh. Steady lang. Kaya pag 1 milyon, stop na. 1 milyon na yung mga tao. Okay na yun. O, kanya-kanya kayong mga mag-enjoy lang kayo dyan. Pamalaanan nyo. Kalaro ng tao, yung mga dinosaur. Mga iba-ibang klase ng hayop, ibon. Swimming sila sa dagat. Kasama yung mga pating, hindi sila kakagatin. Wala po. Walang mangangagat na hayop, nag-e-enjoy po sila. So napakaganda po sana ng plano ng Diyos. Bago po mangyari yon, ay nagkasala. Ngayon, paano po nagkasala yan? Kwento ko lang po para maintindihan po natin. Nung nakita ni Lucifer, si Adan at si Eva, iba ang special yung kanilang creation. Binigyan sila ng karangalan ng Diyos, binigyan sila ng pamamahala ng Diyos. Ginawa ang mundo, ginawa ang kaharian ng tao. At ang mundo ay nasa ilalim ng pamamahala ng tao. Sabi ni Lucifer, dapat sa akin yan. Ako yung mas magandang nilikha ng Diyos. Mas maganda ako, mas makapangyarihan ako kaysa sa tao. Totoo naman. Mas powerful siya. Ang tagal ko nang naglilingkod sa Diyos. Bakit siya binigyan? Dapat ako yung namamahala. Ako yung nagro-rule kasama ng Diyos. Kaya sabi niya, dapat ako, kaya ako ang magiging mag-ahari kasama ng Diyos. Like the Most High. Nagkaroon po siya. At hindi ang tao. At nung sinabi po niya, nagkaroon siya ng inggit, nagkaroon siya ng pride sa kanyang puso, tinapon po siya agad ng Diyos sa lupa. At nung tinapon po siya sa lupa, diyan ka, wala po siyang magawa dito sa lupa dahil kaharian po ito ni Adan at ni Eva. At habang inihanda po ng Diyos yung impyerno para po parusahan si Lucifer, ay sandali lang, sabi niya. Wait lang. Sabi, umirit eh. Wait lang. Yan tao, nilikha mo, hindi yan tapat sa iyo. Oh. Trade rin ka niyan. Sabi ng Diyos. Oh. Sige, patunayan mo. Pag nangyari yan, ito ang deal. Yung parusa mo, pupunta sa tao. Yung pamamahala ng mundo, mapupunta sa iyo. Magpapalit. Yan. Sige. Yan, humirit si Lucifer. Pinag-aralan niya yung dalawa. Nakita niya ang pinakamahina, pwede niyang ma-scam si Eva. Hindi si Adan. Si Eva may kalarong serpent. Kaya si Lucifer nag-anyong serpent, yung mahilig kalaro ni Eva, nilinlang siya. Alam niyo na po yung istorya. Ngayon, nung nagkasala po si Eva, walang epekto. Di ba? Nung kinain niya, dapat, ay naku, makasalanan na ako. Hindi wala Nagkaroon ng epekto kasi ang usapan, hindi si Eva. Si Adan. Dahil kung anong mangyari kay Adan, lahat ng sangkatauhan galing kay Adan, madadamay. Kung si Eva lang. Kasama ni Lucifer sa impyerno.
Hanggat di nagdidesisyon si Adan. Kaya nung nangyari yon, inalok ni Eva si Adan. Si Adan, hindi yan na-scam. Di ba? Sino ang na-scam? Si Eva. Kaya sabi ko nga, pasintabi lang to, brad, ang pinakatangang tao sa balat ng lupa, si Eva. Bakit? Babae. Pinakatangang babae. Nagpaloko sa Diablo. Na-scam. Kaya babae, madaling maloko eh. Madaling ma-scam yan. Hindi ko nalalamin man yun. Ha? Pero si Adan mas malala. Kasi nung inalok ni Eva, alam niya pag kinain niya mamatay. Hindi siya na-scam eh. Si Eva na-scam niya pag kinain niya, magiging kagaya niya ang Diyos, di ba? Si Adan, alam niya, pag kinain niya, hindi niya maging kagaya ang Diyos. Pag kinain niya, mamatay siya. Nung inalok siya ni Eva, hindi niya matanggihan si Eva. Alam niya, mamatay siya. Sangkatauhan mamatay. Lahat ng lahi niya mamatay. Kinain pa niya. Alam mong masama, ginawa mo pa. Anong tawag sa'yo? Ha? Hindi, ang tanga, hindi mo alam eh, niloko ka, di ba? Si Adan, di naman niloko ni Eva. Di naman siya tinreten. Alam niya, mali, ginawa pa niya. Anong tawag doon, Brad? Hindi tanga yun. Ano yun? Ha? Anong tawag doon? Ogag, di ba? Oh, pinakatangang tao, si Eva. Pinaka-ogag, si Adan. Kasi tayo, Brad, naman bumigay na to, Brad. Hello, ayun, yan. Ayan, yan. Nasa-sensor tayo. Namana natin yon. Yung mga kababaihan, alam nyo na kung saan nyo namana yan. Katangahan, di ba? Kay Eva. Kaya, anong nangyari? Nag-exchange gift ngayon. Yung kamatayan ngayon ni Satanas, napunta kay Adan. At ang masaklap na to, yung kaharian ni Adan, napunta kanino? Kay Satanas. At lahat ng tao, mula kay Adan, pag-aari na ng Diablo. Bakit? Lahat ng nagkasala, ayon sa kasulatan, ang nagkasala sa Diablo na. Kaya sa Diablo na tayo. Kaya lahat ng tao mula kay Adan, hindi na anak ng Diyos si Adan. Anak na ng Diablo. Kaya babaligtarin mo yung kanta, anak, ginawang anak ng Diablo, pupunta sa impyerno. Walang buhay na walang hanggan, kundi meron siyang walang hanggang kamatayan. At nasa ilalim ng kasalanan. Hindi pinatawad ng Diyos. Baliktad yon. Kaya, pagdating po ng kaligtasan ni Kristo, binaligtad niya yung kalagayan ni Adan. At nung naghahari na siya, may kaharian na siya, tsaka niya inalok yung mga anghel, dinisid niya yung mga anghel. Oh, may kaharian na ako. Itong mundo, akin na to, join na kayo. Kaya 1/3 ng mga anghel sumama sa kanya. Nahikayat niya, bakit? Kasi nakuha niya yung kaharian ni Adan. Pero kung hindi niya nakuha yon, hindi sasama sa kanya yung mga yung mga ibang anghel. Akala nyo, ikatlong bahagi. Sa dalawang anghel ng Diyos, may isang demonyo eh. Ganyan po ang istorya nangyari. Ngayon, paano po tayo makakabalik sa Diyos? Ay, kailangan po natin ng biyaya ng kaligtasan. Ayan. Kaya, kailangan po natin yung Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, alam niyo na po yan, ha? Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, sa magitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito'y kaloob ng Diyos. Na-reverse po yung pangyayari dahil kay Kristo. Kaya nga po yung kaligtasan po ay kaloob ng Diyos yan. Yung buhay na walang hanggan. Paano po yan matatanggap ng tao? So, magitan ng pananampalataya, matatanggap ang biyaya ng kaloob ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan.
Kailan po yan nangyari? Yung ginawa ni Kristo na tubusin ang kasalanan ng tao? 2,000 years ago, inaalala natin ngayong week na ito ng Holy Week na si Kristo, nung namatay sa krus, binayaran niya yung kasalanan. Anong kabayaran? Kamatayan. The only way para mabayaran ang kasalanan natin, hindi pera, hindi mabuting gawa, hindi kabutihan ng tao. Wala tayong pwedeng kabutihan kasi nga galing tayo sa kasalanan ni Adan, namanan natin yon. Kaya walang kabutihan makikita sa atin ng Diyos kasi patay tayo sa kasalanan. Patay yung espiritu natin. Kaya ang paraan lang para mabayaran ay merong mamatay para sa atin. Ang tawag doon, substitutionary atonement. Kapalit ng ating parusang kamatayan, si Kristo ang tumanggap. That is the only way. Kaya kung hindi mamamatay si Kristo, niya tutubusin, hindi niya kukunin yung ating mga kasalanan, wala pong paraan para maligtas tayo. Kahit sayawan natin ng Diyos, sambahin natin siya, gawa tayo ng mabuti, wala pong mangyayari. Kasi hindi po yun ang kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, yun po inaalala natin ngayong Holy Week. Kaya maganda yung, meron kayong service dito ng Friday. Ang tawag doon? Ang huling? Kasi ang naalala ko yung pre-lunch eh. Hindi yung title eh. Alam ko ulam, baboy, adobo. Adobong baboy. Hindi naman kay Katoliko. Sa Katoliko, bawal ang baboy, di ba? Sa mga Christian, baboy ang ulam na. Mura ang baboy sa Friday kasi tayo lang ang bibili. Mga born again lang ang pwedeng bumili ng baboy at mag-uulam. Lechon, baboy. Ayan ang ulam sa Friday. Gusto ko sanang pumunta, Brad, kaso nasa Bulacan ako noon. Ayan. Mamimiss ko yung ulam na lechong kawali. Ayan, sa Friday. Ayan. So, dyan po matutupad, dyan po tinupad ni Kristo yung kabayaran ng parusa natin. Kaya yung buhay na walang gan, kaloob po ng Diyos yan, biyaya, regalo. Wala kang, tawag dito, wala kang kailangan gawin para matanggap yon. Regalo nga eh. Hindi mo kailangan bayaran, walang okasyon, di mo naman birthday. Sa totoo lang, makasalanan ka, patay ka sa kasalanan, pupunta ka sa impyerno, anak ka ng dyablo, lahat tayo. Pero, dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigyan niya tayo ng kanyang regalo. Buhay na walang hanggan, kaloob po yan. Ephesians 2, verse 7 to 9, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. So yung biyaya, ang sakop po nito, eternal Eternity po ito. Hindi po yung binigyan ka ng biyaya, good for how many days lang. Hindi po yan. Pag binigyan ng biyaya, ayan asan na ba yun? Ayan, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan. So yung kayamanan po ng biyaya ng Diyos, napakayaman, ay hanggang sa eternity po yan, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Yan po yung sakop ng biyaya. Kaya nga po kaligtasan yan eh. Buhay na walang hanggan. Eternal po yan. Wala pong buhay na walang hanggan na may expiration. Tama? Good for ano lang yan ha. Pag di mo na-renew, mawawala yan. Paano mo re-renew eternal? Eternal nga po yan eh. Sabi sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito hindi sa magitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So lagi pong question, ano ba yung faith? So yung biyaya ng Diyos, ng kaligtasan, ano ba yung biyaya? Yung kaligtasan binigay sa atin, biyaya. Ibig sabihin, kaloob, regalo. Bigay. Libre. Bigay lang, bigay. Ganon. Free gift. Ayan. At yung free gift, doon sa hindi karapat-dapat. Ano ba, binigyan mo na regalo yung nanay mo o anak mo. Okay lang yun kasi anak mo, di ba? Hindi biyaya yun. Pero, binigyan mo ng regalo yung kapitbahay mo na mahirap, hindi mo kamag-anak, bili mo ng damit, binili mo ng biyaya yun sa kanila. Sino ka? Hindi ka naman namin kamag-anak.
Alam mo, nung ako yung nagtatrabaho pa doon sa kabila kong kumpanya, meron po sa gilid namin na gilid ng building ng kumpanya. Mahirap lang yung natutulog ba sa Hindi ko alam bakit nagawa ko, Sinakay ko sa sakyan ko, in-SM ko. SM, Manila. Binili ko po ng bagong damit. Minsan ko pong ginawa. Yun po yung biyaya. Hindi po kaano-ano. Silang magkakapatid. Kasama yung nanay doon. Binili ko po na pinakain ko. One time ko lang po yon, Christmas. Ginawa ko po yon. Biyaya yon. Hindi na naulit. Minsan lang. Tinoyo lang kasi ko noon. Naging tanga ko, Brad. Di ba? Hindi ko alam bakit ginawa ko. Naawa kasi ko Kawawa naman to. May pera naman ako, may bonus na hindi alam ng asawa ko. Kaya, yung 13-month, alam ng asawa ko kaya binibigay ko. Pero yung bonus, di niya na alam yun. Di naman nandito. Huwag niyo sabihin, So, yun ang ginamit ko, pang tustos doon sa, Ayan. Biyaya po yun. Binayaran ba ako? Wala. Diba? Ano bang ginawa nila? Wala. Laging nakikita ko, namamali mo sa akin. Kasi malapit doon yung parkingan ng sasakyan ko. Sapagat sa biyaya kay taligtas, sa magitan ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Ito yung paraan ng pagtanggap mo ng biyaya. Diba? Ano ba yung pananampalataya? Ibang salita, paniniwala, pagtitiwala. Believe ka doon sa, kaya nga believe faith, diba? Believe ka doon sa nagbigay sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Believe ka sa Diyos, kay Kristo na binigyan ka ng buhay na walang ganun. Totoo yun. Hindi scam. Talagang binigyan ka ng buhay na walang ganun, ng kaligtasan. Kaya kung si Kristo, tinatanggap mo sa iyong puso, naniniwala ka talaga sa Kanya, buong puso, nagtitiwala ka, totoo siya, totoo yung sinabi niya, totoo yung ginawa niya, yung mahal na araw, totoo yan, hindi yan istorya lang, tinanggap mo at sinabi mo sa Kanya, ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas. Kinonfess mo yon, naniniwala ako sa iyo, Panginoon. From the heart, I believe in you. Yes, totoo si Kristo. Then, yun lang po ang kailangan ng Diyos, bibigay niya sa iyo yung, kasi regalo nga po yan Wala pong kahirap-hirap yun, tatanggapin mo lang. Pag tinanggap mo, naniniwala ka dun sa regalo ng Diyos para sa iyo, buhay na walang hanggan. Amen ba? Naniniwala ba kayo kay Kristo? Pinagtitiwalaan niyo po siya? At tinanggap mo yung regalo niya? Meron kayong buhay na walang hanggan? Totoo yun? Solve na. Yun yung faith. Kaya nga ang pananampalataya, sabi ng verse 9, hindi sa magitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmalaki. Kaya wala ka maipagmamalaki sa Diyos. Kasi patay ka sa kasalanan. Anak ka ng dyablo. Makasalanan ka. Pupunta ka sa impyerno. O anong maipagmamalaki mo sa mga Diyos? Sa Diyos. Nung dumating si Kristo, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Maniwala ka sa ako ang tagapagligtas mo. Namatay ako para sa iyo. Itong buhay na walang hanggan. Tatanggapin mo? Yes or no? Yes, tatanggapin ko. Yun lang, simple-simple, di ba? Pinahirapan ba tayo ng Diyos? Hindi. Sinong nahirapan? Si Kristo. Yan po yung naalala natin mag-Holy Week. Kaya wala po tayong tawag dito, wala po tayong ginawa para iligtas ang ating sarili. Dahil patay po tayo sa kasalanan. Si Kristo po ang lahat ng gumawa. Amen po ba? Ayan, yan yung inaalala natin ng Holy Week. Kailan nagaganap, tanong, kailan nagaganap ang pagtanggap ng kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tingnan mo yung tanong, kailan nagaganap ang pagtanggap ng kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito ba ay isang mahabang proseso na kailangan nating ingatan at maaaring mawala? O maaari na itong matanggap sa oras na mismo na manampalataya tayo kay Kristo? Kailan mo ito matatanggap? Alam niyo po, sa doktrina ng Roman Catholic, hindi mo pa ito matatanggap. Bakit? Kasi ang pananampalataya sa kanila, may kasamang gawa.
Kailangan, pag nanampalataya ka, patutunayan mo sa gawa mo. Susunod ka. Ngayon, kailan ka husgahan na nakasunod ka? Pag namatay ka. Kaya pag namatay ka, titignan pa kung nakasunod ka. Kaya hindi dumediretso sa langit. Dumadaan muna sa purgatorio. Kaya wala ka pang eternal life. Sa doktrina po yan ng Roman Catholic. Kasi hinaluan nila ng gawa. Sabi ng Biblia, hindi sa gawa. Ngayon, kailan po ba ito natatanggap? Yung eternal life. Pwede ba tanggapin na ngayon o hintayin pang mamatay ka? Tapos surprise, nakapasa ka, depende sa gawa mo. Kung marami kang nagawang kabutihan o kasamaan, titignan, titimbangin. Ganun ba? Okay, para masagot ito, dapat nating maunawaan na may dalawang klase ng pananampalataya na ating ginagawa upang mabigyang kalugdan ng Diyos. Kasi sabi ng iba, ng doktrina ng Roman Catholic, hindi pwede yung manampalataya ka lang. Kailangan sumunod ka rin. Pagka walang gawa, patay ang pananampalataya mo. Hindi pwedeng faith lang. Kasi kailangan faith and works. Equals salvation. Sabi nung binasa natin sa Epeso, John 3:16, hindi, faith lang eh. Walang works, hindi gawa. Kung sasama mo ng gawa mo, may pagmamalaki ka sa Diyos. Parang 50-50. Kalahati ginawa ni Kristo, kalahati sumunod ka. Hindi po ganon ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay biyaya. Kaya pag biyaya, sinabing biyaya, kaloob na walang bayad. Hindi karapat at dapat kang bigyan, pero binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan. Amen po ba? Naintindihan po yung biyaya. Kaloob po yan. Kaya wala talagang gawa. Ayan. So, ibig sabihin, hindi na ako kailangan mamuhay ng mabuti, hindi na ako kailangan gumawa ng mabuti. Ba, sinabi ko ba yon? Na magpatuloy ka sa kasalanan mo. Hindi yon. Para masagot yon, kailangan nating unawain na ang pananampalataya may dalawang klase. Hebrew 11:6. At kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya ang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So yung pananampalataya, tuloy-tuloy po yan. Kaya may dalawang klase po ng pananampalataya. Ano po yun? Mahaba na ba, Brad? Kasi introduction pa lang yung kanina eh. Ito ba yung tunay na message? Ayan. Ayan. Okay pa po ba? Kasi minsan lang naman ako dito, kaya tinotodo ko na. Ayan. Ayan. Number one. May dalawang klase po ng pananampalataya. Unang klase, yung tinatawag na unang klase ng pananampalataya, ay yung pananampalatayang nagliligtas. Saving faith. Pangalawa, ang ikalawang klase ng pananampalataya ay yung pananampalatayang ipinamumuhay upang maging katulad ni Kristo sa mundong ibabaw na ito. Ang tawag diyan, living faith. Okay. Pag-usapan lang po muna natin yung unang klase ng pananampalataya ay ang pananampalatayang nagliligtas, saving faith. Ito po yung pananampalataya na ginagawa natin para tanggapin yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Naintindihan? Okay. Romans 1 verse 16. Tsaka Romans 10, 8-17. Medyo mahaba po yun, pero sa shortcutting ko na lang. Kasi paliwanag ko na naman kanina. Sabi sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ano po ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas tayo? Yung mabuting balita. Ano po yung mabuting balita? Alam niyo na po yon, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, nilibing siya at nabuhay muli sa ikatlong araw. Natupad po yan 2,000 years ago, inaalala ng buong mundo ngayong Holy Week. Ibig sabihin ng Holy Week, nangyari po talaga, meron talagang namatay. Nilibing at nabuhay muli. Ang pangalan niya ay Jesus. Yan po ang anak ng Diyos. Totoo po yun. Ang patunay po niya, yung Holy Week. Yan po yung inaalala ng buong mundo. Yan po yung mabuting balita.
Ano po yung ginawa ni Kristo? Yun po yung Ebanghelyo. Yung Holy Week, yan po ang good news. Yung pagkamatay dahil sa ating makasalanan, nilibing at nabuhay muli. Para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang power ng God, yung Holy Week na yan. Yan po yung katuparan ng Ebanghelyo, mabuting balita, para sa kaligtasan. Ngayon, paano mo po matatanggap ng bawat, sino po, sumasampalataya? Unay sa Hudyo, mga Israelita, chosen people, gayon din sa Grego, mga Hentil po yan, yan po yung mga hindi Hudyo. So, in other words, Hudyo ka man o hindi, ang kaligtasan, parehas lang. Sa magitan ng panampalataya, ay tatanggapin mo yung buhay na walang hanggan na bunga ng Ebanghelyo, kapangyarihan ng Ebanghelyo para mailigtas po tayo. Yung ginawa ni Kristo. Amen po ba? Ayan. So, paano ito tatanggapin? Sa magitan ng faith. So, kailan mo po ba ito tatanggapin? Pwede ba ito matanggap na ngayon? O pag namatay ka, tsaka mo lang malalaman? O in the future, pagdating ng Judgment Day? Romans 10, 8 to 17. Ganito po ang mechanics ng, para alam nyo rin i-share, ano? So, ganito po ang mechanics ng kaligtasan. Ngunit, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Verse 8, no? Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Word of faith, no? Pananampalataya. Paano po yun? Verse 9. Sapagkat, paano po yung word of faith? Sapagkat, kung ipapahayag mo sa magitan ng iyong bibig, so ipapahayag mo lang, kapatid, no? Sabihin mo, si Jesus na Panginoon, na yung tagapagligtas mo ay Diyos. Pag sinabi pong Panginoon, Diyos yun, ha? Tama po ba? Panginoon. Sa spiritual na mundo, isa lang ang Panginoon ng Diyos. Hindi mo pwedeng tawagin Panginoon Anghel. Ay isa lang po ang Lord. Pero dito sa mundo, pwede mong tawagin Panginoon, yung tinatawag nila yung mga bossing, mga matataas, mga prinsipe, prinsesa, Lord ang tawag. Miski si asawa ni Abraham, si Sarah, ang tawag niya kay Abraham, my Lord. Boss niya eh. Ibig sabihin, ganun kasubmissive si Sarah. Sa kanyang asawang si Abraham. Lord. Pero pagdating sa Panginoon, sa spiritual na mundo, pag sinabi mong Lord, kinikilala mo si Kristo, hindi pangkaraniwang tao. Siya ay Diyos, anak ng Diyos, nagkatawang tao. Yan. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli. Hindi lang siya namatay, kundi binuhay siyang muli ng Diyos. Mula sa mga patay ay maliligtas ka. Simple lang, di ba? Sinampalatayanan mo ba? Ngayon, saan galing yung pananampalataya? Sa isip o sa puso? Ha? Saan ka ba nanampalataya? Sa isip mo? Head knowledge o from your heart? Sa puso po yan. Ibig sabihin, talagang deep inside, nagtitiwala ka, totoo si Kristo. Namatay siya talaga para sa at nabuhay siyang muli. Upang ikaw bigyan niya ng buhay na walang hanggan. At nung pinahayag mo yung pananampalataya mo, word of faith, sinabi mo sa kanya, Panginoong Jesus, alalahanin mo po ako sa iyong kaharian. Yun lang ang hinihintay. Yan yung salita ng pananampalataya. Galing sa iyong puso, ikaw ay maliligtas. Sino ba yung nagsabi nun? Panginoong Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yan yung word of faith. Galing sa puso, naligtas. May ginawa bang gawa? Wala. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya. Kailan niya natanggap? Titignan natin. Tingnan natin, depende na sa nagawa mo. Wala, patay na kagad yun kasi kriminal yun, di ba? Baksak na agad. Hindi ganun ang sinabi ni Kristo. Mamaya makikita po natin yung verse na yun. Kaya, ang sabi dito, ang ni Pablo, maliligtas ka, hindi bukas. Sa oras na sabihin mo yun, maliligtas ka. Sa oras na ikaw sumampalataya, maliligtas ka. Matatanggap mo na yung biyaya ng kaligtasan. So, yung pinaniwalaan mo, si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay muli. Kinonfess mo yan, si Kristo ay hindi taong ordinaryo,
Siya'y Diyos nagkatawang tao. Sapagkat sa puso ang tayo ay tama, no? Sa puso, hindi sa isip. Sapagkat sa puso ang tayo nananampalataya, kaya't ituturing na ganap, at sa magitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Hindi lahat ng nagpapahayag, nagsasabing Panginoon ligtas. Sino yon lamang? Yung nagpapahayag na may pananampalataya galing sa puso. Di ba? Kahit yung mga demonyo, pinapahayag ng si Jesus, ang anak ng Diyos, ligtas ba sila? Hindi. Kasi yung sinasabi nga, hindi naman galing sa puso nila. Galing sa takot dahil si Kristo ay Diyos. Baka parusahan kagad sila sa impyerno. Yan. Kaya, sabi sa verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, kailan matatanggap yung kaligtasan? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya hindi malalagay sa kahihiyan. Kaya sa oras naman ng palataya ka, tatanggapin ka ng Diyos, you are already saved. Kasi nagawa na ni Kristo yung dapat niyang gawin eh. Tatanggapin mo na lang sa magitan ng pananampalataya. Sapat walang pagkakaiba, sabi sa verse 12. Saudyo at Grego, o mga Israelita man o hindi, chosen people ka man o hindi. Sapagkat ang Panginoon ay siya rin Panginoon ng lahat at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sureball yan. Pero sino yung tumatawag sa Panginoon na maliligtas? Na nagpapahayag siya'y Panginoon at tagapagligtas. Yung mga nanampalataya sa puso niya na si Jesus ay namatay sa krus para bayaran ng kanyang mga kasalanan, inilibing at nabuhay muli upang tayo bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Okay, ginawa po ba natin yon? Nabanggit po ba natin, Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang aking Panginoon. Ang aking Diyos, ang aking tagapagligtas. Period. Tapos na. Diba? From the heart, ha? Ayan. Verse 14. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? So ano yung proseso ng faith? Sabi sa, kailangan may mag-share sa'yo ng gospel. Pag hindi mo narinig yung ebanghelyo, paano ka mananampalataya? Ngayon, paano ka mananampalataya kung wala nag-share sa'yo? Diba? Ano yun? Natulog ka sa panaginip mo, may nag-share sa'yo? Malabo yata. Kailangan marinig mo, may mag-share sa'yo, may mag-i-invite sa'yo. Verse 15, paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. So napakaganda talaga ng mga nag-share ng gospel. Kaya pag ikaw meron ka na-share na isang kaluluwa, nagdiriwang ang langit. Lalo na kung yung sineran mo, naniwala, nanampalataya, nagtiwala kay Kristo na kanyang tagapagligtas. Verse 16, subalit hindi lahat ay sumusunod sa ebanghelyo sapagkat sinasabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala? Ayan. 16 na, Brad. Late na. Sino? Sapagkat hindi lahat ay sumusunod sa ebanghelyo sapagkat sinabi ng Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Hindi verse 16, di ba? Saan na ba yan? O ba't napunta ron? Ganda na. Iba-iba na. Yung Romans kanina, tama yung verse 16 kanina? Iba ba yun? Hindi, Romans 10 to eh. Romans 10 na to. Romans 1:16. Hindi, akyat, sumobra. Ayan. Romans 14. Ayan. Okay, baba. 15. Ay, putol yata. Ayan, tama. Romans 1. Naputol. Bale, babasahin ko na lang. Hindi, hanggang hanggang 17, naputol. Bale, basahin ko na lang. Subalit, hindi lahat ay sumusunod sa ebanghelyo sapagkat sinabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita?
Kaya, verse 17, ito ang conclusion. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo. So yung faith, mabubuksan lang po yan, yung pananampalataya ng taong patay sa kasalanan, mabubuksan lang pag napakinggan niya yung gospel. So pag napakinggan mo yung ebanghelyo, sinare sa'yo, mabubuksan yung faith mo. So yung pananampalataya na yon, magdidesisyon ka kung paniniwalaan mo sa iyong puso o hindi. Kaya pag pinaniwalaan mo, may faith ka, maliligtas ka. Pero pag hindi mo tinanggap, kasi may free will ang tao, di ba? Meron ka sariling kalaman, tanggihan mo. Tinanggihan mo si Kristo, ayaw ko maniwala sa Kanya, hindi totoo yan. O, disgrasya ka. Hindi ka maliligtas kasi hindi ka nanampalataya. Doon lang yung paraan para mabuksan yung pagkakataon na manampalataya ka. Pag may nag-share sa iyo ng gospel at pinaliwanag sa iyo yung mahal na araw, kung ano ibig sabihin yan. Kung ano yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Amen po ba? Ayun. So lahat naman po kayo ay nanampalataya. Amen. Ayan po yung pananampalataya ang nagliligtas. Romans 1:16. Ito po yung pananampalataya ang nagliligtas. Sapagkat hindi ko kinaya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Grego, sa lahat ng tao. Yan. Ang halimbawa po niyan ay yung kriminal. Mabamang kapatid, no? Sa tabi ni Kristo. Ayan. Luke 23:39-43. Ayan yun, no? Basahin ko lang, tuloy-tuloy. Alam niyo naman yung istorya niyan. Holy Week yan, di ba? Holy Week. Nakatayong nanonood ang taong bayan, subalit tinutuyan naman siya ng mga pinuno na sinasabi. Mga pinuno, yung mga pariseo. Yan. Iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili. Kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Kristo ng Diyos, chosen Savior. Yan. Nililibak siya. Verse 36, nililibak din siya ng mga kawal na lumalapit sa kanya at inalok siya ng suka. Kasi sinabi niya, nauuhaw siya. Yun yung inalok. Verse 37, at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Kasi, verse 38, merong ding nakasulat sa napamagat sa itaas niya, ito ang hari ng mga Hudyo. Ibig sabihin, kaya siya pinapako doon, hindi naman siya talaga kriminal. Ang kanyang kaso ay sinasabi niya ang kaso niya, yung kanyang identity, sinasabi niya, siya ang hari ng mga Hudyo, na hindi pinaniwalaan ng mga Hudyo, ng mga pare ng araw, na siya yung Kristo, yung tagapagligtas. Ni-reject nila. Alam niyo na yung istorya noon, yung nagpapalaspas, sila rin yung nagsabi ipako sa krus. Sinuhulan ng mga pinuno ng mga Hudyo. Verse 39, patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako. Now, nagsasabi dito, hindi ba ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ngayon, maaari na ang nakapako dyan, hindi lang sila tatlo, marami pa. Hindi natin masabi kung ilan. Pero definitely, merong dalawa na pinakita. So, yung isa sa mga kriminal na ipinako, ay kinukutya siya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo kami. Matanggal sa pagkapako. Subalit, sinuway siya ng isa. Yung isa namang kriminal, sinuway siya na nakapako rin. At sa kanya sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa ganding hatol ng kaparusahan. Ito na, verse 41. Tayo ay nahatulan ng matuwid. Tama lang yun, nahatulan tayo ng matuwid. Sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Ha? Anong gawa yon? Gawa ng krimen, di ba? Subalit ang taong ito hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, ito na, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ibig sabihin, yung magnanakaw niya, yung kinilala niya na si Jesus sino? Siya ang hari ng mga Diyos, siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos, siya ang tagapagligtas. Kaya pinahayag niya sa kanyang labi. At sumagot siya,
Katotohanan sinasabi ko sa iyo, tignan natin kung pwede. Hindi, ang sabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Paraiso, tumutukoy sa karya ng Diyos sa langit. No? Hindi na sa impyerno. So kung titignan natin, paano naligtas yung isa sa kriminal? Anong ginawa niya? Wala. Nanampalataya siya. Kaya pananampalataya, pagtitiwala mo lang sa puso, pagkilala kay Kristo. From the heart, hindi sa isip. At hindi ito gawa ng tao. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki. Kaya ang kaligtasan, regalo, biyaya ng Diyos yan. Tinanggap mo sa gitan ng pananampalataya. Kaya nga ang pananampalataya nagliligtas ay nasa mga kamay ni Kristo, wala sa atin. Na kay Kristo. John 3:35-36, sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Nasa kamay ni Kristo yung kaligtasan natin. Verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima, ibig sabihin, hindi nananampalataya sa anak. Hindi tumatalima, hindi kinikilala si Kristo. Hindi lumalapit kay Kristo, ibig sabihin nun, hindi tumatalima sa anak. Ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang pot ng Diyos ang sumasa kanya. So, imbis na maligtas, mananatili yung kamatayan niya kasi hindi niya kinilala yung tagapagligtas. Sayang. No. Daligtas sana, pinili ng mga tao na hindi nila kilalanin si Kristo. Kaya, yung galit ng Diyos, mananatili sa kanila. Impyerno pa rin. Mas gusto nila sa dyablo, doon sa kanilang tatay na demonyo, kesa sa Diyos Ama. So, ginawa na po ng Diyos lahat, nasa atin na po kung tayo manampalataya. Kaya sa oras na manampalataya ang isang tao, siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Hindi ko na po babasahin yung English. Ano? Kaya nalaman natin tayo ligtas, 1 John 5:13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo merong buhay na walang hanggan sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaya sinasabi ng kasulatan, meron kang eternal life dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Binihiyaan ka, niregaluhan ka ng eternal life. Amen? O, yan, meron na tayo. Di ba? Tinanggap mo na, nanampalataya ka, meron ka na. At yung eternal life, eternal yun na. Walang expiration yun. Paano ba sir? Hindi na ako kailangan sumunod. Sinabi ko ba yun? Hindi ka na kailangan sumunod. Kasi may pangalawang uri ng pananampalataya. Bibilisan ko na lang. Ang ikalawang klase ng pananampalataya, yung pananampalatayang ipinamumuhay upang maging katulad ni Kristo sa mundong ibabaw na ito. Merong living faith. Yung living faith, hindi ito yung pananampalatayang nagliligtas. Kasi ligtas ka na. Ito yung pananampalataya na kailangan mong lakaran para maging kagaya mo si Kristo. Maging Christ-like ka. Ibig sabihin, yung mamuhay ka kung paano si Kristo. So pagkatapos mong maligtas, ang gagawin mong kasunod, gagamitin mo na naman yung living faith. Tapos na yung saving faith, di ba? Living faith, ito yung pananampalataya, ipapamuhay mo yung paniniwala mo kay Kristo. Ano ang purpose? Para maligtas? Hindi. Para maging kagaya mo si Kristo. Kasi ang gusto ng Ama, maging kagaya natin yung kanyang anak sa pamumuhay. Hindi na tayo mamuhay sa kasalanan, kundi sa kabutihan. Dahil tayo ay ginawa niya ng anak. So, kailangan ipamuhay natin yung pagiging anak natin ng Diyos. Hindi na tayo anak ng Diablo. Romans 1, verse 17. Ito yung living faith. Sapagat dito ang katwiran ng Diyos na hinahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng sulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay. Tayong matuwid na, ligtas na ng Diyos. Paano tayo mabubuhay? Mabubuhay tayo ngayon sa pamagitan ng pananampalataya. 1 John 2, 5-6. Ngunit ang sinumang tumutupad sa kanyang salita, tunay na nagiging ganap sa taong ito. Ang pag-ibig ng Diyos sa magitan nito ay nalalaman nating tayo nasa Kanya.
Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay narapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. So ang gusto ng Diyos, bilang mga anak niya, lumakad tayo bilang mga anak niya. Kagaya nino? Kagaya ng paglakad ni Kristo. Anyan pa ba? Okay, 1 John 4:17. Huwag kayong mag-alala, malapit na. Mga 30 minutes na lang. Saglit lang yung Brad, di ba? Mag-YouTube ka nga, saglit lang, di mo na malayan, isang oras na. Saglit lang to. Parang nag-YouTube ka lang, bilis. Di ba? Nag-FB kayo, 30 minutes, 1 hour na pala. Alas 12 na pala ng gabi, di na mamalayan. Di ba? Ito, saglit na lang. 1 John 4:17, dito ay nagiging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa libutan nito. So ang gusto ng Diyos, kung ano si Kristo na anak niya, ganoon din tayo. Saan yun? Sa pamumuhay sa mundong ibabaw na to. Gusto niya, lumago tayo into maturity kagaya ng kanyang anak. Naintindihan po ba? Ayan. So, paano tayo magiging kagaya ni Kristo? Mahirap yun. Ito na yung proseso ng kailangan ipamuhay natin, yung pinaniniwalaan natin. Kagaya ni Kristo. Ito na yung halimbawa ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, Galatians 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Tama? Namatay na tayo, pinako na tayo kasama ni Kristo 2,000 years ago. At di na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Amen. Namatay na. Okay, nabuhay na tayo. Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, ito na yung living faith. Kanina, saving faith. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman dito sa lupa, ay ikinabubuhay ko sa magitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Yan. Paliwanag ko lang to eh. Palagay ko, dito na ako tatapos, Brad, no? Yung sa Galatians 2:20. Hindi ko na tutuloy yung iba. Mahaba eh. Ito na lang ako magtatapos. Dito, pinapakita ni Apostol Pablo yung dalawang klase ng pananampalataya. Una, yung saving faith, naligtas siya. Namatay na siyang kasama ni Kristo, ganyan din tayo. At nung si Kristo ay nabuhay muli, kasama rin tayong nabuhay muli, kaya tayo ay may buhay na wala hanggan. Bago na yung buhay natin. Save na tayo. Ngayon, huminto ba ron? Hindi. Yung living faith, ito na yung pananampalatayang ipinamumuhay. Para maintindihan nyo. Sabi diyan, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, ito na. Sa laman ay ikinabubuhay ko, ito na yung living faith, sa pamamagitan ng pananampalataya nino ng anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Okay, ito yung pagkakaiba. Saving faith, ano in-apply natin? Nanampalataya tayo kanino? Tayo ang nanampalataya kanino? Kay Kristo. That is saving faith. Wala nang problema doon. Namatay, alam natin, tayo namatay na. Kasama ni Kristo na ilibing na tayo, nabuhay tayong muli. So bago na yung espiritu natin, bago na yung ating kalagayan sa Diyos, anak na tayo ng Diyos, kagaya kinanta ni sister kanina, pinatawad na sa kasalanan, meron na tayong buhay na walang hanggan, ginawang anak ng Diyos, sa langit na pupunta. Amen? Yan yung saving faith. Nanampalataya ka kay Kristo, pinayag mo ng iyong labi. Si Kristo ay Panginoon mo, Diyos tagapagligtas. Ano yung living faith? Ngayon tayo ay ligtas na. Anak na tayo ng Diyos. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko, ito na yung living faith, sa magitan ng pananampalataya nino. Hello, nakita niyo ba yung difference? Hindi niyo nakita, no? Bulag pa. Kaninong pananampalataya? Yung living faith, yung saving faith, pananampalataya natin kay Kristo. Yung living faith ay nabubuhay na tayo ngayon
Sa magitan ng pananampalataya nino, ng anak ng Diyos, hindi ng pananampalataya natin. So kung paano si Kristo nananampalataya sa Diyos nung siya'y narito, yun ang ating ipinamumuhay. Yung faith ni Christ, nakikita sa atin. Kaya yung buhay ni Kristo, nakikita sa atin. Ngayon, paano ba namumuhay si Kristo? Paano ba siya nanampalataya sa Diyos? Yun yung pananampalatayang pinamumuhay natin. Hindi natin pananampalataya, kundi pananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya nino ng anak ng Diyos. Hindi mali yan, ha? Para mali yata, dapat pananampalataya sa anak ng Diyos. Yun yung saving faith. Pananampalataya sa anak ng Diyos. Ang living faith, tayo nabubuhay sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Yung pananampalataya ni Kristo nakikita sa atin. Medyo mahirap yon, di ba? Si Kristo, kung paano si Kristo manampalataya nung nasa lupa siya, ganun din tayo. Ha? Mahirap yon. Naalala niyo ba si Kristo lumakad sa tubig? Bakit siya lumakad? May pananampalataya siya sa Diyos eh. Lalakad ako, tubig. Ngayon, sino yung gumaya? Si Peter. Kung paano si Kristo lumakad sa tubig, lumakad din. Yun ang gusto ni Kristo. Yan ang pananampalataya ni Kristo. Nung sinabi ni Kristo, wala, hindi ka na magbubunga. Yung sa puno ng igos, di ba, ng fig tree. Nakita ng mga alagad, kinabukasan, patay. Paano nangyari ito? Ay, gayahin niyo ko. Kung paano ginawa yan, magagawa rin niya yan. So yun ang gusto ni Kristo, mamuhay tayo sa pananampalataya niya ng anak ng Diyos. Ito yung tinatawag na living faith. Kung paano si Kristo in-apply yung kanyang pananampalataya sa Diyos, pinakita niya sa kanyang mga alagad, ganun din po tayo. So, maging kagaya ni Kristo. Ano i-apply natin sa living faith? Yung pananampalataya nino ng anak ng Diyos na hindi nag-aalinlangan sa kanyang ama, sa salita ng Diyos. Pinakita niya nung siya ay namubuhay pa dito sa lupa. Gagayahin natin yon. Amen? Ayan. Sa pananampalataya ng anak ng Diyos, nasa sino si Kristo? Nasa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So yan po yung saving faith and living faith. So we live by faith, not to be saved, but to live the life of Jesus Christ in our heart by applying His faith in our lives. Okay? Naintindihan na po yan. Medyo lalalim pa yan habang pinag-aaralan niya salita ng Diyos. Nakikita niya yung pamumuhay ni Kristo. Gagayahin niyo si Kristo paano siya mamuhay ng pananampalataya sa kanyang ama. Ganon din po tayo. Kung paano niya i-apply yung faith, ganon din po tayo. Amen. Hindi para maligtas, kundi para maging katulad ni Kristo. Mamuhay para kay Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa kaligtasan na binigay mo po sa amin. Salamat po sa pananampalataya ng aming Panginoong Hesus na binigay mo sa amin upang aming gamitin sa aming pamumuhay dito sa lupa. Hindi ang aming pananampalataya, kundi ang pananampalataya ni Kristo ang makita sa aming buhay. Ito po ang living faith. Hindi para kami maligtas, kundi para kami ay lumago at mamuhay bilang mga anak mo, kagaya ni Kristo. Makita po si Kristo sa aming buhay. Salamat po sapagkat niligtas mo na po kami ng saving faith, sa magitan ng saving faith. Tinanggap na po namin ang biyaya ng kaligtasan na aming inaalala ngayong mahal na araw. Pagpalain po ang mga anak mo na narito. Tulungan po sila na lumago po kaming lahat sa patnubay ng Holy Spirit, ay lumago po kaming lahat sa pananampalataya ng iyong bugtong na anak, sa pananampalataya ng anak ng Diyos na makita po sa aming mga buhay, sa aming pamumuhay. Sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. God bless you po.
Inuutob ako, Brad. May pagkain ba? Ayun. Ayan, muli po tayong tumayo at awitin po natin ang araw-araw magpupuri. Sa iyo, Panginoon, di na kayang pigilin pa, pag-ibig na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno na sila. Sa iyo ako ay aawit, ng papulit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pagkantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko araw-araw. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pagkantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ang sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pipilin pa, pag-ibig na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso na sila. Sa iyo ako ay aawit, ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay, walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. 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 Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Hotel of Jesus. Ngayon po, pwede na po tayo ulit maupo. At marami pong salamat. God bless po sa ating lahat. Ayan, maupo po tayo ulit. Meron po tayong merienda. And, ayan po, ulitin ko lang po yung announcement kanina na magkakaroon po tayo ng service sa darating po na Biyernes. Itong Biyernes na po ito. Holy Week service po ito. Mag-start po tayo na 10 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock po ng hapon. And after po ng service, meron po tayong konting salo-salo. Ayun po, yung pananghalian po yun. Kaya sana po ay makapunta po tayo and makapag-invite po tayo. Okay lang po kahit sino, kahit po yung hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Okay po yun, yun po ang ma-invite natin. And sa Sunday, meron pa po tayong service ng Sunday. Ito po ang resurrection ng ating Panginoon. Ayan. Kaya lang po yung oras, pag-uusapan po. I-announce na lang po sa Friday. Ayan po. Thank you po. Ano po yun? Holy Week service po yun.
Maganda po yun yung topic, yung magiging topic doon. Ayun po. Yun po yung mga huling binanggit ng ating Panginoon bago siya mamatay. Ayan. Sana po magsama-sama po ulit tayo sa araw ng Friday.